Paano kung ang tahimik niyang pagkatao ay may tinatagong ingay ng kahapon? Kaya mo bang magmahal kung may bahid ng multo ng nakaraan ng mga halik at yakap na binibigay sa iyo? Ito ang kwento ni Loisa. Dear Lara. Hi DJ Lara. Ako nga pala si Loisa. 30 years old, isa lang akong simpleng babae na ang dream noon ay makahanap ng lalaking magmamahal at rerespetuhin ako. Yung tipong kasangga sa buhay, hindi lang pang MU o pang date lang. At ayun na nga, na-meet ko si Axel. Magka-opisina kami dati. Hindi siya yung tipo ng lalaking machika o life of the party. Tahimik siya, parang laging may sariling mundo pero may something sa kanya na naging interesting para sa akin. Yung tipong gusto mo siyang kilalanin kasi parang may lalim. Naging kami after ilang buwan at in fairness, sa loob ng 3 taon naming magjowa, masasabi kong okay naman kami. Hindi siya sweet gaya ng nakikita ko sa mga couple sa social media. Pero marunong siya magpakita ng care sa sarili niyang paraan. Tipong hindi siya malambing sa salita pero bigla na lang siyang susulpot sa office na may dalang lunch. Hindi siya mahilig mag I love you pero lagi siyang nauuna sa bayad kapag nagkakasakit ako or may kailangan sa bahay. Isa sa pinaka-nagustuhan ko sa kanya ay yung pagiging responsable niya. Galing siya sa isang simpleng pamilya kaya naman sanay siyang magbanat ng buto. Hindi siya maarte sa trabaho, hindi rin siya nagyayabang, kaya para sa akin, yun ang tunay na lalaki. Pero DJ Lara, may isang ugali si Axel na matagal ko na ring napapansin. Tahimik siya, oo, pero minsan parang sobra. Tipong hindi mo alam kung okay pa ba siya, kung galit ba siya, kung may problema ba kami. Minsan nagkakaroon kami ng misunderstanding pero hindi niya ako kinakausap. Hindi niya ako niyayakap, hindi siya nagtatanong kung okay pa ba ako, parang wala lang sa kanya. Pero kapag kaharap niya yung pamilya niya, iba. Naging sobrang maalaga, maingay, masayahin, kwela, halos hindi ko siya makilala. Akala mo siya yung taong sobrang madamdamin at malapit sa loob ng lahat. Pero pag kaming dalawa lang ulit, balik ulit sa pagiging malamig, tahimik, parang laging wala sa mood. Nung una, iniintindi ko. Sabi ko sa sarili ko, iba-iba naman siguro talaga ang ugali ng tao, depende sa kaharap nila, di ba? Baka ganun lang talaga siya. Hindi expressive, hindi madaldal, pero responsable naman. At sa paraang alam niya, ipinaparamdam niya na mahal niya ako. Kaya naman pinili ko siyang mahalin. At dahil nga iniisip ko na siguro okay na ako, tinanggap ko ang proposal niya. Kinasal kami DJ Lara at ngayon, halos 1 taon pa lang kaming mag-asawa. Akala ko kapag mag-asawa na kayo, mas magiging bukas kayo sa isa't isa. Mas honest, mas open, mas partner talaga. Pero DJ Lara, parang hindi. Kasi doon ko na unti-unting nakita yung mga bagay na matagal na palang tinatago ni Axel. At doon ko na-realize na baka hindi lang siya tahimik. Baka may mas malalim pa pala. May mas malalim pa kayang dahilan si Axel kung bakit iba ang pinapakita niyang ugali kapag si Loisa ang kasama niya? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento ni Loisa sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Loisa,
sa Dear Lara. Pagkatapos ng kasal namin ni Axel, lumipat na kami sa sarili naming bahay. Dapat masaya, 'di ba? Kasi bagong simula, bagong bahay, bagong chapter ng buhay naming mag-asawa. Pero hindi ko maintindihan. Parang imbes na gumaan, mas naging mabigat. Mas lalo siyang naging tahimik. Kung dati, tahimik siya pero may effort pa rin makipag-bonding, ngayon, parang hindi na siya nag-e-effort. Parang andun lang siya. Physically present, pero emotionally absent. Oo, nag-uusap pa rin kami. Pero maiikling convo lang. Kumain ka na? Anong ulam? Okay ka lang? Ganon. Walang lalim, walang kwento, walang gusto ko lang marinig yung boses mo kasi mahal kita vibes. Alam mo yung feeling na para kayong magkatrabaho sa iisang bahay? Ganon. Noong mga panahon na naglilipat pa kami, madalas siyang magbilin. Lalo na pagdating sa gamit niya. Sabi niya, sa gamit ko ako nang bahala. Huwag mo nang pakialaman. Maidiin pa talaga, DJ Lara. Paulit-ulit. Wag na wag ko daw gagalawin yung mga gamit niya. At first, nasaktan ako. Kasi hello, asawa na ako, 'di ba? Dapat walang taguan. Dapat walang boundaries na ganon. Pero syempre, pinilit kong intindihin. Sabi ko baka naman gusto lang niya na siya mismo o mag-ayos para alam niya kung nasaan ang mga bagay-bagay. Ayoko na lang ding palakihin. Hanggang sa isang araw, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa storage area, may nakita akong isang box. Plain lang siya, medyo luma na pero maayos ang pagkakatago. May pangalan ni Axel sa gilid at yung curiosity ko, DJ Lara, alam mo, tinusok talaga nun. So ayun, binuksan ko, hindi naman sa pagiging chismosa ha, pero gusto ko lang sana makakita ng something na magpapakilala palalo sa asawa ko. Gusto ko lang sana siyang mas makilala, baka mga lumang pictures niya, ganon, o kaya sulat ng bata pa siya, or kahit anong sentimental. Pero DJ Lara, hindi ko ine-expect ang susunod na nangyari. Sakto, pagbukas ko ng box, naabutan ako ni Axel. Bigla niya akong tinabig. As in literal na tinulak palayo sa box at sabay taas ng boses. Sabi niya hindi porket mag-asawa na kami, pakikialaman ko na lahat ng gamit niya. Nagulat ako. Natulala. Parang hindi ako makahinga ng moment na yon. Kasi, bakit ganun? Parang hindi ako asawa. Parang wala akong karapatan. Parang stranger ako sa buhay niya. Masakit, DJ Lara. Ang sakit. Kasi hindi lang yung pagkakatulak ang nakasakit sa akin. Kundi yung realization na parang may tinatago siya. At ayaw niyang malaman ko. Pero hindi ko na siya pinatulan. Tumahimik na lang ako. Umiwas ako sa away. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Kahit sa loob-loob ko, parang may bumubulong. Loisa, may hindi ka alam. Ano nga ba ang laman ng box na yon at bakit parang ayaw ipakita yon ni Axel kay Loisa? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento ni Loisa sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Loisa sa Dear Lara. DJ Lara, hindi ako mapakali pagkatapos ng nangyari. Alam mo yung tipong kahit anong pilit mo maging kalmado, kahit anong sabihin mong hayaan mo na, yung utak mo tuloy-tuloy pa rin sa pag-iisip. Hindi ko naalis sa isip ko yung box.
Hindi ko maalis sa isip ko yung galit ni Axel, yung pananalita niya, yung pagkakatulak niya sa akin. Ang sakit nun ha. Hindi lang siya simpleng, ay wag mong pakialaman yan. Iba eh. Parang may tinatago. At ang mas masakit, parang hindi niya ako kasama sa buhay na yon. Kaya ang ginawa ko nun, DJ Lara, nag-leave ako sa work. Sabi ko kay Axel, masama yung pakiramdam ko. Baka sumama yung sikmura ko or something, sabi ko magpapahinga lang ako sa bahay. Pero ang totoo, plano ko talagang halongkatin yung box. Hinintay ko muna siyang makaalis. Umupo pa nga ako sa sala, kunyari, lanta. Pero nung narinig ko nang paalis na siya, sinilip ko agad sa bintana. Hanggang makasigurong wala na siya. Diretso ako sa storage room. Pero DJ Lara, akala ko andun pa rin yung box kung saan ko huling nakita. Wala na pala. Inilipat niya. Doon na lalong lumakas yung kutob ko. Kasi kung wala namang tinatago, bakit kailangang ilipat? Bakit kailangang itago? Kaya naman naghanap ako. As in literal na hinalungkat ko yung buong storage room. Tanggal lahat ng nakapatong, inalis ko yung mga kahon, binuksan ko yung mga drawer, hanggang sa may isang kahon sa pinakailalim nakatape pa. Ayun, nandun siya, yung box. Huminga muna ako ng malalim tapos binuksan ko. At DJ Lara, totoo nga. Mga alaala nga yun. Mga memorabilia. At habang kinakalkal ko, para akong unti-unting nilalamon ng tanong. Sino siya? Bakit hanggang ngayon nandito pa siya? Doon ko na-realize na mga alaala yun ng ex niya. May mga lumang pictures, mga Polaroid, may nakasulat pa sa likod, mga petsa, mga I love you notes, couple shirts, pareho pa silang may pirma, mga movie tickets, plane tickets, keychains, mga sulat na parang diary style, ang dami. Pero DJ Lara, yung pinaka nakakagulat, meron siyang isang malaking journal book, makapal, may strap pa. Akala ko diary niya nung high school or kung ano, pero hindi. Pagbukas ko doon, nakadikit yung mga resibo. Lahat ng kinainan nila, trips nila, special occasions, may mga caption pa, parang scrapbook. First time niya akong pinagluto, anniversary namin, yung araw na sinurpresa ko siya. As in, lahat ng memories nila nandun. At habang tinitingnan ko yon, hindi ko alam kung maiiyak ako o maiinis o mapapaisip na lang ako sa lahat ng totoo at hindi sa relasyon namin. Pero DJ Lara, sa pinakalikod ng journal na yon, may 2 pictures akong nakita. At nung nakita ko yun, parang tumigil yung mundo ko. Sino kaya ang nasa pictures na nakita ni Loisa sa journal? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento ni Loisa sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Loisa sa Dear Lara. Pagbukas ko ng huling pahina ng journal, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Akala ko tapos na yung gulat, pero hindi pa pala. Picture ko yung nandun. As in, picture ko. Yung luma pa. Yung unang taon pa lang namin ni Axel, pero ang mas ikinagulat ko, katabi ng picture ko, yung picture ng ex niya.
Napatingin ako sa dalawang pictures, DJ Lara. Hindi ko mapigilang mapatitig. Para kaming reflection ng isa't isa. Pareho ng ngiti, pareho ng hairstyle nung time na yon, pareho ng vibe. Doon ko biglang naalala yung mga sinasabi sa akin ng ilang kaibigan ni Axel noon, na medyo kahawig ko raw yung ex ni Axel, na parang may aura kami na pareho. Hindi ko masyadong pinansin dati yon kasi wala naman sa personality ko ang maging selosa sa mga patay na. Ang alam ko lang na mayapa na yung ex niya more than 5 years ago. Hindi rin namin masyadong napag-uusapan ni Axel yung tungkol sa babaeng yon, siguro kasi nararamdaman ko rin iniiwasan niyang pag-usapan. At dahil ayoko ring magmukhang insecure, hindi ko na lang din kinulit. Pero DJ Lara, habang hawak ko yung journal, habang nakikita ko yung picture naming magkatabi, habang ramdam ko pa yung alikabok at bigat ng kahon, parang unti-unting nilalamon ng selos at sakit yung buong pagkatao ko. Kasi hindi lang pala picture yon, may mga sulat pa. Maikling sulat para bang mga liham ni Axel para sa ex niya kahit wala na ito. Una kong nabasa, "Love, may nakilala ko. Sobrang kamukha mo. Niligawan ko siya pero ikaw pa rin ang mahal ko, ha?" Tumigil yung mundo ko, DJ Lara. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Akala ko ako si Loisa, yung asawa, yung mahal, yung ngayon. Pero sa sulat na yon, ako pala yung kamukha lang ng ex niya na pinakamamahal niya. Nabasa ko pa yung iba. Hindi ko siya mamahalin ng todo. Ikaw pa rin. Magiging tahimik lang ako lagi. Hindi magiging masaya ng sobra para hindi ka magselos. Bigla ko naalala yung mga araw na hindi siya makatingin sa akin. Yung mga oras na para akong invisible. Akala ko nature lang niya yung pagiging nonchalant. Akala ko ganun lang talaga siya, pero ngayon, baka hindi pala. At DJ Lara, yung pinakamasakit, yung huling sulat sa dulo. Parang sinaksak ako sa puso. "Love, ikakasal na ako sa kamukha mo. Sana ikaw na lang siya." DJ Lara, hindi ko na alam kung ako ba talaga yung minahal niya o ako lang yung naging substitute dahil wala na yung totoong mahal niya. Ano kaya ang mangyayari ngayong alam na niya ang pinanggagalingan ng ipinapakitang ugali sa kanya ni Axel? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento ni Loisa sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Loisa sa Dear Lara. Hindi ako yung tipo ng taong palaban. Hindi ako confrontational, lalo na kapag may tampuhan o away. Ako yung unang nananahimik. Ako yung laging umiiwas sa gulo. Iniintindi ko kahit ang hirap-hirap intindihin. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, mahal ko siya, iintindihin ko na lang. Pero noong gabing yon, hindi ko na kinaya. Pag uwi ni Axel galing trabaho, tulad ng nakasanayan, tinanong niya ako, "O, kumusta pakiramdam mo? Okay ka na?" Sinagot ko siya, pero this time, hindi na ako nagkunwari. Diretso kong sinabi na hindi ako okay. Napatigil siya, parang na-awkwardan. Pero lumapit pa rin naman siya sa akin at nagtanong ng may pag-aalala. Tinanong niya kung may masakit ba sa akin o kung may kailangan pa ba ako. Umiling lang ako. Na-appreciate
Na-appreciate ko yon kahit papano. At bilang asawa, inasikaso ko pa rin siya. Inihain ko ang pagkain, tinimplahan ko ng kape. Pero bago kami matulog, doon ko na siya hinarap. Tahimik lang siya habang nilalabas ko mula sa ilalim ng unan ko yung journal. Yung journal na nahalungkat ko. Pagkakita niya, agad kong napansin yung galit sa mukha niya. Yung tingin na parang, anong karapatan mong buksan to? Pero bago pa siya makapagsalita, binuklat ko yung page, yung picture naming magkatabi ng ex niya. Doon, bigla siyang natahimik. Napansin ko yung pagbabago sa itsura niya. Hindi na galit. Parang may halong gulat, takot at pag-aalala. Doon na, DJ Lara. Doon ko na hindi napigilan. Sa gitna ng pagluha, sunod-sunod yung mga tanong ko. Axel, mahal mo ba talaga ako? Minahal mo ba talaga ako o dahil lang kamukha ko siya? Ako ba talaga to o siya yung ini-imagine mong katabing matulog gabi-gabi? Bakit mo ako pinakasalan kung hindi mo naman pala ako mahal? Hindi ko napigilan yung iyak ko. Yung hagulgol na parang kinukuryente ang puso ko sa bawat salitang binibitawan ko. Pero DJ Lara, sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng tanong ko, sorry. Yun lang ang sagot ni Axel. Paulit-ulit. Sorry, Loisa. Sorry, hindi ko sinasadya. Pero ni isang mahal kita, ni isang hindi totoo yan, ni isang ikaw ang pinili ko, wala. At sa sobrang sakit, hindi ko na napigilan. Nasabi ko sa kanyang sana, hindi na lang niya ako pinakasalan kung ang dahilan lang pala niya ay dahil kamukha ko yung ex niya. At nung sinabi ko yon, parang may napunit sa loob ko. Wala na bang pag-asang maging maayos pa ang pagsasama ni na Axel at Loisa? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento ni Loisa sa Dear Lara. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Loisa sa Dear Lara. Simula nung gabing yon, lalong naging tahimik ang bahay. Iba na ang hangin sa pagitan naming dalawa. Hindi na siya yung Axel na tahimik lang dahil natural siyang ganon. At ako, hindi na ako yung Loisa na laging umuunawa. Ngayon kami na ang parehong hindi na marunong magsalita. Ramdam kong gusto niya akong kausapin, lalo na tuwing gabi kapag nagkakasalubong kami sa kusina o habang naglalaba ako or bigla siyang lalapit na parang may sasabihin pero nauuwi lang sa buntong hininga. Hindi siya marunong magsimula, pero hindi ko na rin alam kung gusto ko pa siyang marinig ng mga panahong yon. Sa totoo lang, DJ Lara, ako na ngayon ang naging malamig. Ako na yung nagbago. Ako na yung tahimik. Ako na yung may dingding sa paligid. Ginagawa ko pa rin ang lahat bilang asawa. Nagluluto ako. Nilalabahan ko pa rin yung mga damit niya. Inaayos ko ang gamit niya pero hindi na ako nagkukwento. Hindi ko na siya tinitingnan na katulad ng dati. At madalas, nag-overtime lang ako sa trabaho. Kahit hindi naman kailangan, basta lang makaiwas. Makauwi na lang, natulog na siya. Pero habang tumatagal, napapansin ko na rin, gumagawa siya ng effort. Nagtatanong siya ng kumusta ka? Nag-aabot siya ng kape. Minsan, tatawagan pa ako out of nowhere na dati hindi naman niya ginagawa. Nagbubukas siya ng usapan, mga simpleng topic. Naalala mo yung trip natin dati sa Tagaytay? Tara,
nood tayong movie. Pero madalas, ako na yung umiiwas. Ako na yung pumipigil sa sarili kong ma-fall ulit. Kasi DJ Lara, ang totoo, kahit na masakit, mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin si Axel. Pero yung sakit, hindi basta nawawala. Yung idea na baka ako lang yung kamukha, yung pakiramdam na hindi ako talaga ang pinili, kundi kamukha lang ng dati niyang mahal. At ngayon, eto ko, gulong-gulo. Araw-araw ko siyang kasama, araw-araw ko siyang tinitingnan, pero parang may harang na sa pagitan naming dalawa. Ramdam kong gusto niyang bumawi. Ramdam kong may effort na. Ramdam kong gusto niya akong mahalin bilang si Loisa. Pero hindi mawala sa isip ko na baka pinipili pa rin ako dahil sa alaala ng dating minamahal niya. Ano nga ba ang dapat kong gawin, DJ Lara? Ako si Loisa at ito ang aking kwento. My dear Lara. Sabi nila mahirap daw makipag-compete sa taong namatay na. Pero alam niyo mga ka-winner, kailangan nga ba talaga makipagkompetensya? Kailangan bang gawin yon? Hindi ba't mas magandang bumuo na lang ng mga bagong alaala? Medyo naging iba lang at komplikado yung sitwasyon kasi diretsahang nalaman niya na kinukumpara siya. Na ang dahilan lang kung bakit siya minahal, o bakit siya pinili, o bakit siya pinakasalan, ay dahil kamukha siya ng ex niya. Kaya mas naging komplikado yung sitwasyon nilang dalawa. For your thoughts, comments, and reactions, mga ka-winner, mag-text na 0977700915 at mag-message sa ating mga social media accounts. Naka-online tayo ngayon. Hanapin lamang ang DJ Lara Morena. Magbabalik ang Dear Lara para pag-usapan ang kwento ni Loisa sa 91.5 Win Radio. Lambing na nakakakilig. Paiinitin ang mga nanlalamig. Madrama man ang hugot, hindi ka mababagot. Ang babaeng allergic sa nega. Lara Morena. 91.5 Win Radio. Win Radio! Win Radio! Magandang morning pa rin naman sa ating lahat mga ka-winner. Kasama niya pa rin Lara Morena at nagpapatuloy ang kwento ni Loisa. Dear Lara, eto na pag-usapan natin. Si Loisa na pinakasalan ng asawa, pinakasalan ni Axel nang dahil daw sa kamukha lang ang ex. Ay, nako, napakababaw na dahilan para pakasalan mo ang isang tao nang dahil lang may kamukha ka. Oo, ang hirap nga naman talaga, sabi nila ha. Sabi nila, ang hirap daw kalaban ng taong nawala na sa mundong to, ng taong namatay na. Ang hirap pa labanan ng mga alaala. Pero katulad ng sinabi ko kanina, di ba? Siguro hindi naman natin kailangang kalabanin yung mga alaala. Hindi naman natin kailangan makipagkompetensya sa mga taong nawala na. Kasi much better na gumawa tayo ng mga bagong alaala dahil una sa lahat magkakaibang tao tayo at magkakaibang kwento ang pwede nating mabuo kasama ang isang tao. Naging iba lang yung sitwasyon kasi directly talaga kinumpare. At
nabasa talaga niya diretsahan na minahal siya, pinili siya, pinakasalan siya kasi kamukha niya. Anyway, sabi naman ni Arlene ng Laguna, Loisa, kung nakilala mo o nakikita mo na may effort naman si Axel at ramdam mong genuine, baka naman pwedeng isa pang chance. Mahirap pero minsan kailangan natin ng bagong simula, hindi bagong tao. Si Kevin naman ang kainta, hindi lahat ng lalaki marunong mag-express ng pagmamahal, pero kapag gumagawa ng paraan, ibig sabihin, mahal ka talaga. Kung may space pa sa puso mo para sa kanya, Loisa, why not give him one more shot? 'Di ba? Mula naman kay Josh ng Taguig, DJ Lara, yung kwento ni Loisa, grabe talaga. Alam mo, minsan tayo mismo ang nagiging multo na nakaraan ng partner natin. Sana lang hindi pa huli ang lahat para sa inyong dalawa. Sabi naman ni Jelay, DJ Lara, ako naniniwala ako na ang tunay na pagmamahal sinusubo. Kung willing si Axel na magbago at si Loisa ay may natitira pang pagmamahal, baka naman kaya pa, wala namang perfect na relasyon. Eto mula naman kay Ivy ng Batangas. Loisa, bigyan mo ng chance. Kung nararamdaman mong may pag-asa pa, hindi lahat ng sugat ginagamot ng hiwalayan. Minsan, pinapanday lang ang tibay ng relasyon ng mga pagsubok. Taray, gusto ko yung pinapanday. Alam mo, nagulat din ako sa mga reaksyon ng mga ka-winner natin. Kasi for sure yung iba, ang magiging comment talaga, ay, minahal ka lang, ang babaw ng dahilan kung bakit ka pinili, kung bakit ka pinakasalan kasi mahal pa ang ex. Diba, sabi, dapat pipiliin yung taong talagang minamahal ka, pinipili ka talaga kasi ikaw yan. Yung mahal ka ng buong buo at hindi dahil may bahid pa ng nakaraan. Diba, dapat magmamahal tayo kapag nakapag-move on na tayo totally sa mga nakaraan natin. Pero alam naman nating lahat na kapag ang pagkawala ng isang tao dahil sa namatay, nawala sa mundong to, nagkasakit o kung ano man, yun yung bagay talaga na medyo mahirap, kumbaga, mahirap gawa ng paraan para makapag-move on. We will never forget them. Yung mga taong hiniwalayan natin for a reason, parang mas malaki yung chance na talagang hindi na natin sila maalala. Pero yung pagkawala ng isang tao dahil namatay sila or kung ano man, medyo mahirap pang move on sa ganong bagay. Pero hindi man tayo nakakapag-move on, hindi man tayo nakakalimot, pero dapat nabibigyan ng pagkakataon yung mga puso natin na magmahal pa rin ng buo sa ibang taong darating sa buhay natin. At yun ang hindi nagawa ni Axel kay Loisa. Pero alam mo, Loisa, hindi mo kailangan i-gaslight yung sarili mo para lang alam mo yung manatili na understanding na tao ka sa harap ni Axel. Kasi valid lahat ng mga nararamdaman mo, ha? Para lang sabihin ko sa'yo, yung selos mo, yung galit mo, yung confusion mo, yung sakit, lahat. And the fact na pinili mong manahimik noon ha, yung mga napapansin mo pero nananahimik ka lang, that was survival. Kasi pinipili mo talaga na pwedeng yun ang solusyon para magtuloy-tuloy pa rin yung inyong relasyon, para maging okay pa rin kayo. Pero yung ngayon na pinili mo na talaga magsalita, that's growth. At kailangan natin yun para sa isang mas matibay na relasyon. Maging open tayo sa mga nararamdaman natin, sa mga ayaw at gusto natin para mas maging maayos ang lahat, para mas maintindihan natin ang bawat isa. So, anong gagawin natin? You have to ask yourself, Loisa, gusto ko ba siyang patawarin dahil mahal ko siya o dahil takot lang ako masaktan ulit kapag nawala siya? Handa ba akong mag-heal kasama siya o mas makakabuti para sa akin na mag-heal na ako lang mag-isa? Ikaw lang kasi yung makakasagot niyan, 'di ba? Hindi selfish kung pipiliin mo alagaan yung puso mo. 'Di ba? Hindi ka masabang tao kung magtatanong ka ng katotohanan kasi deserve mo 'yon. Kasi una sa lahat, asawa ka, hello. May karapatan ka.
Asawa ka, hindi ka lang basta jowa, hindi ka lang basta ka-fling, hindi ka lang basta kaibigan, asawa ka. So may karapatan ka na magtanong ng mga bagay-bagay. Dahil responsibilidad nyo bilang magkarelasyon na ayusin ang relasyon ninyo at pagtibayin ang pundasyon ng inyong relasyon. At nakakatulong ang pagtatanong, ang maintindihan ng mga bagay-bagay, yung mga nararamdaman ninyo sa isa't isa. 'Di ba? At alam mo, hindi mo rin kailangan na magmukhang okay kung hindi ka pa naman talaga okay. Kasi importante na napapakita natin sa mga karelasyon natin kung ano talaga yung mga nararamdaman natin. Pero alam mo, ito yung klase ng kwento na madalas kasi kapag ka nagtatanong kung dapat ko ba siyang patawarin or what, kadalasan ang sagot ko talaga is depende sa inyo, ganyan. Pero this time siguro I can say na diretsahan, etong relasyon ninyo may chance pa. Because the love is still there and ikaw na yung nagsabi na nakikita mo ng pagbabago ng effort, etong si Axel. Not all the time, mga ka-winner, hiwalayan ang sagot sa mga problema sa relasyon. Huwag palaging magiging number one option ang paghihiwalay. Lalo na sa sitwasyon nyo ngayon, kasal na kayo. Kapag kasal na, kapag may pamilya na, hindi porket nahirapan, ayoko na, hiwalay na tayo. Hindi ganon. Lalo na kapag buo na ang pamilya, mag-asawa na kayong dalawa, ang option kapag di nagkaintindihan, pag-usapan, subukan pang ayusin. Malalaman nyo naman kung wala ng pag-asa. And based sa kwento mo, sa mga sinasabi mo, nararamdaman mo at nakikita mo naman kay Axel, mukhang kaya pa eh. Mukhang dun sa nangyari na nag-open up ka ng nararamdaman mo kasi based sa kwento mo, 'di ba? Lagi lang kayo nananahimik kapag may mga problema kayo, pero this time nagsalita ka. Mukhang dahil doon, girl, nagising-gising ng konti itong si Axel, 'di ba? Parang medyo na syokot. 'Di ba? Na syokot na, teka lang, iiwanan na ako. Akala ko magiging ganun lang siya. Maiintindihan lang niya ako palagi, pero hindi pala. Pwedeng dahil sa ginawa mong pagsasalita, pag-open up ng nararamdaman mo, alam mo yun, parang nakalabit mo din yung feelings niya. Pwede kasing sabihin natin masakit, tanggapin natin na sa simula, kaya kami minahal, kaya ka pinili kasi kamukha ang ex. Pero malay mo naman eventually, hindi na yun ang rason dahil mahal ka na. At kung mabibigyan ng pagkakataon, mapag-uusapan ninyo again etong relasyon ninyo, magkakaalaman kayo kung ano ba ang mga nararamdaman nyo sa mga oras na yan. Pareho ba kayo ng desisyon na gusto mo pang ayusin o pareho kayo ng desisyon na wala na talaga? So try to talk to him. Huwag agad makikipaghiwalay. Ang pakikipaghiwalay ay hindi laging option sa mga problema sa relasyon. Thank you so much, Loisa, for sharing your story. At sa lahat ng mga ka-winner natin na gusto rin magbahagi ng kwento nila sa Dear Lara, ano mo nang gagawin? Mag-message lang 0977-7000-915 at sa ating mga social media accounts, hanapin lamang DJ Lara Morena. Bukas ulit para sa panibagong kwento sa Dear Lara. Alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. At kung may pasok na kayo today, mga ka-winner, wala nang announcement ng suspensyon ng pasok sa klase or trabaho. Ingat lang tayo sa paglabas-labas natin, alright? Anyway, mga ka-winner, nakasama ninyo ang babaeng allergic sa nega, Lara Morena, sa 91.5 Win Radio. Stay safe, mga ka-winner!